Magandang oras sa inyong lahat. Narito na ang karugtong ng ating kwento. Sana ako na lang. Chapter 14. Nakauwi na ang mga magulang ni Sarah. Kaya nagkaroon ng pagkakataon ang dalaga na makausap ang mga ito ng masinsinan. Dad, kailan pala yung presentation for investment sa company nila Rafael? Iha, there's something wrong. Baka hindi ko na ituloy, lalo pa ngayon at nalaman ko ang ginawa nila sa'yo. Sagot ni Don Sebastian. Dad, ituloy po natin. And I want to teach me about our business. Ako na ang magpipresent. I will review all the details hanggang sa araw ng pirmahan ng contracts. And I guess I'm ready to take my place in the company. Isa pa, Dad, wala naman sigurong kasalanan ng kanyang mga magulang sa pinaggagawa ni Rafael. Bigla yatang naging interesado ka sa pamamalakad ng kumpanya. Saad ni Don Sebastian. Napag-isip ko kasi, Dad, sa akin din naman ninyo iiwan. Kaya handa ko na matutunan kung paano mamalakad ng malaking kumpanya. Sigurado ka, Iha? O baka naman gagawin mo lang ito para gumanti kay Rafael? Paniniguro ng Don. Hindi po sa ganun, Daddy. Wala akong balak gumanti. Dahil hindi ko pa man ginagawa, nakarma na siya. Masaklap nga lang, nadamay ang mga magulang niya. Anak, are you sure for that? Paniniguro ulit ng Don. Yes, Daddy. Okay, tama nga naman, Iha. Kailangan mo nang matutunan. Pero, paano ang butik mo? Saad ulit ni Don Sebastian. Wala naman magiging problema, Dad. Kompleto naman ako sa tao. Dito na lang ako sa bahay magdisenyo. Pagkatapos ay dadalhin ni Ate Beb sa butik. Bibisitahin ko na lang kapag mayroon akong oras. Okay. Total matagal ko nang gusto at hinihintay na magka-interest ka umupo sa kumpanya. And I'm glad for your decision, Iha. I'll make sure that you will learn everything about our business. We will help you. Masayang wika ni Don Sebastian. Thank you, Daddy. My credentials are complete to take over the position. I will make you proud. I hope so, Princess. I know you can do it. But you don't have to make me proud. Kasi matagal na akong proud sa iyo. Nakangiting turan ng Don. Napangiti ang dalaga. Ayaw niyang pag-isipang ipokrito ang kanyang ama, kung kaya't ipagpipilitan niyang ituloy ang partnership. She will be the vice president of the company, which means Rafael will work under her team. Rafael's family business is sinking, kaya wala silang magagawa kundi sumunod sa anumang nakapaloob sa agreement. Hindi naman eksaktong matatawag na ganti ang bagay na yun. Patutunayan at ipapakita niya kay Rafael kung ano ang sinayang nito. Kumbaga, ginto lang nasa kamay niya, pinagdaruan at binitawan pa para maghanap ng kristal. Pero sa halip ay bato ang nakuha. Sa mga planong napag-usapan nila ng kanyang mga magulang, ay hindi niya kaagad napagtuunan ng pansin na kausapin si Adrian. At nawala na rin sa isip niya na aalis ang binata. Sa sumunod na araw, Baby Sa, baka nakaalis na si Fafa eh. Malungkot na balita ni Bebeng. Ang araw na ito pa naman sana ang napagdesisyonan niyang puntahan ang binata upang makausap para makahingi ng tawad. Parang tinarak ang kanyang dibdib sa nalamang umalis na ito at hindi na talaga nagpakita pa sa kanya mula ng gabing iyon. Adrian is really a man with a word of honor. Pero bakit hindi man lamang ito nagsabi na aalis? Oo nga pala,
Naalala niya ang huling katagang binigkas ng binata ng gabing iyon. Ang pagkusa nitong paglayo sa kanya upang hindi na umano makagulo sa buhay niya. Hindi ba siya rin ang nagtaboy kay Adrian? Bakit parang nasasaktan siya sa isiping hindi malayong hindi na niya ito makikita pa? Nasaan siya ngayon? I mean, saang lugar? Tanong niya kay Bebeng na pinilit maging formal. Hindi ko alam Nakita ko lang ang huling post niya sa Instagram. Napayuko ang dalaga at hindi mawari kung ano nga ba ang dapat niyang maramdaman. Subalit isa lamang ang sigurado niya. Kasalanan niya kung bakit lumayo si Adrian. It's all her fault. Hayaan mo muna siya. Nasaktan yun Hindi naman din kita masisisi kung bakit ganun ang mga nabitawan mong salita sa kanya. Siguro kailangan ninyo pareho ng panahon. Parang sa kanya ko binunton yung galit ko, Ate Bebs. Paano kung hindi na muli siya bumalik? Paano ka makakahingi ng tawad sa kanya? Paano na ako? Ha? Anong paano ka? Hindi mo naman jowa si Papa A. Yaya, Ate Bebs naman O, kita mo yan? Hindi mo na alam kung ano itatawag mo sa akin. Ano ba talaga? Yaya o ate? Ate na lang. Graduate ka na sa pagiging yaya. Pero sa totoo lang, ituloy mo. Nahiya ka pa Paano kung hindi na talaga siya babalik? Babalik din yun, baby sa. Huwag mo na lamang muna siyang isipin. Sigurado ako, babalik at babalik si Papa A. Ipupusta ko ang virginity ko sa messenger na nirereto sa akin, senyor. Lo, sure ka dyan? Oo, sure na sure. Pero, tama na lamang din na umalis muna si Papa A. Nang mabigyan mo ng oras ang sarili mo. Na makapag-isip at masigurado kung ano nga ba talaga siya sa'yo. At ganun din siya. Love takes time. Kinanta mo talaga? Oo, bagay sa'yo Ate Bebs, sigurado ako sa mga narinig kong sinabi ni Adrian. Mahal niya na ako dati pa. Kung alam ko lang sana. Hindi pa siguro noon ang tamang panahon para sa inyo. Kita mo, na in love ka pa sa iba. Sa maling tao pala. Akala ko kasi kaibigan lang talagang tingin niya sa akin noon. Kaya nagpaligaw ako sa iba. At nagustuhan ko naman si Rafael. Dahil akala ko, totoo rin siya. At kilalang din naman nila mami ang mga magulang niya. Hindi ko akalaing isa siyang candy na nakabalot sa plastic. Magpahinga ka na lang muna. Saka mo na isipin yan ha. Basta things positive na lang muna. Sige po. Salamat Ate Bebs ha. Nandyan ka lagi. Sus, syempre naman. Ikaw pa bang iiwan ko? Kahit mag-asawa ka na, sasama pa rin ako sa'yo. Ikaw, hindi ka pa ba mag-aasawa? Kung mayroong magkamali sa akin, bakit naman hindi? O kaya pag nanalo ka sa pustahan, ay papatusin ko na yung messenger ng kumpanya ni Senyor. Niyakap ni Sarah ang kanyang yaya. Actually, they never treats her like a nanny. She's like a member of their family since she entered into their house. Sige na, bababa na ako. Paalam ni Bebeng saka iniwan ang dalaga sa labas ng kwarto. Nang nawala na sa paningin si Bebeng ay pumasok na ang dalaga sa kanyang kwarto upang makapagpahinga. Nahiga siya sa kanyang kama. Hindi niya maikakaila sa sarili that she misses Adrian. Pero wala siyang magagawa upang makita ang binata dahil nasa malayo ito at hindi niya alam kung saang lupalop ng mundo nagtungo. It's all my fault. Paninisi niyang muli sa sarili. At ganoong ayos at isipin siya nakatulog. Lumipas ang mga araw. Dad, this can't be. Why did you agree with their conditions? We can find other investors. Galit na wika ni Rafael sa kanyang ama.
Matapos marinig ang sinabi nitong napag-usapan sa meeting sa CEO ng Silver Lantern. Walang iba kundi ang ama ng dating nobya. Are you out of your mind? We have no choice. The Silver Lantern is our last resort. Kagagawan mo ang lahat ng ito. Kung hindi ka sana gago, hindi ako magkakaproblema sa kumpanya. Galit na turan ni Mr. Salcedo. Wow, Dad, you are blaming me now? Matapang na turan ni Rafael. And who do you want me to blame? Si Sarah? Sobrang kahihiyan ng ginawa mo, Rafael. Kung hindi lang masama, itatakwil kita. Diretsahang wika ni Mr. Salcedo. Dad, I did not love Sarah. I have never been in love with her. Prangkang sagot ni Rafael. Pinahiya mo ako, Rafael. Paano mo nagawang magpakasal na hindi mo kami inabisuhan, ha? And now you are trying to blame me? You deserve that punishment. Ngayon, kung ayaw mong ibigay ang posisyon mo, ako mismo ang magtatanggal sa'yo. At hindi ka na rin magtatrabaho sa kumpanya. You will live outside my belongings. Iiwan mo rin ang kondo mo. Humanap kayo ng titirhan ninyo. Ginusto mo yan, hindi ba? Pwes, panindigan mo. Seryosong tura ni Mr. Salcedo saka iniwan si Raf na hindi nakapagsalita. Kuyom ang kamaong sumunod dito palabas si Rafael. Ilang saglit pa ay lulan na ito ng kotse. At binabaybay ang daan patungo sa butik ni Sarah. Halos paliparin na ang sasakyan, makarating lang. Pinagmamasdan naman ng dalaga ang kanyang opisina. Alam niyang mami-miss niya ito. Subalit kailangan niya munang iwanan upang mapag-aralang mabuti ang pamamalakad ng kanilang family business. Magdidisenyo pa rin naman siya kapag wala siyang masyadong gagawin sa kumpanya at iyon ang pagpapalipasan niya ng oras. Napalingon siya nang marinig ang ingay sa labas ng kanyang opisina at boses na iyon ay kilala niya kung sino ang nanggugulo at nagpupumilit pumasok. Humagbang siya palapit sa pinto at binuksan iyon. Anong karapatan mong manggulo rito? Turan niya na siyang pumigil sa mga guard at kay Rafael na hindi nagpapapigil at nagpupumilit pumasok. Napangisi itong humarap kay Sarah. So ganito ka gumanti. Ito ba ang ganti mo for what I've done to you? Hindi mo pa rin matanggap na hindi kita mahal, na kahit kailan ay hindi kita minahal. Prangkang turan ni Rafael. Lumapit dito si Sarah at ginawaran ng sampal. Para yan sa panluloko mo. Isa pang sampal sa kabilang pisngi. Para yan sa lahat ng sakit na idinulot mo. Ngumisi si Rafael. So it's true. Kaya mo ginagawa ang lahat ng ito para makaganti. Turan ulit nito. I'm doing this for my dad. Remember, Rafael? I am the only child. Sino sa akala mo ang magpapatagbo ng negosyo ng mga magulang ko whenever they get old? Ikaw? Duh. I don't entrust our company to someone like you. Mabuti na lang pala nalaman ko ang mga panluloko mo bago magkapirmahan ng agreement. Ngayon, kung ayaw mo sa nakasaad sa mga papeles, wala akong magagawa. Kung hindi matuloy ang investment ni Daddy sa pabagsak na kumpanya ninyo. And why you need to ask for my position? Nakangisi nitong tanong. Hindi ko hahayaan na umupo ka pa rin sa pinakamataas na posisyon. Gusto mong isampal ko sa pagmumukha mo ang marketing audit mo? Come on, Sarah. Don't be hypocrite. Just admit na ginagamit mo ang bagay na ito for revenge. Cause you are still bitter about what had happened between us. Matapang nitong sabi, whether you like it or not, you will work under my possession. Else, ngayon pa lang simulan mo nang maghanap ng investors. Let's see kung may interesado pang mag-invest other than my father. Natahimik si Rafael.
Oh, mayroon ka pa palang pag-asa. Why don't you try na kumbinsihin ang Lavender Company? Muling saad ni Sarah, ang tinutukoy ng dalaga ay ang kumpanyang pag-aari ni Adrian. Plano ninyong dalawa ito, right? Turan ni Rafael. Ngumisi ang dalaga. Hindi mo kami kagaya, kaya wag mong ipasa sa amin ang gawain mo. Hindi ba mayaman sa ibang bansa ang asawa mo? Why don't you try to ask help? Ano, nahihiya ka sa kanya? Hindi nakapagsalita si Raph, cause he know himself na totoo ang mga sinasabi ni Sarah. But he doesn't want to drop his pride. Siguradong pagtatawanan siya. Now, if you're done confronting me, please excuse me. I have too many works to do. Ani Sarah at tinalikuran na ito. Narinig na lamang ni Rafael ang pagsara ng pinto ng opisina ng dalaga. Laglag ang balikat nitong nilisan ang butik. Laglag ang balikat nitong nilisan ang butik. Bantay sarado iyon at hindi siya makagagawa ng anumang kalokohan. Nakahinga ng maluwag si Sarah nang itinawag sa kanya na nakaalis na si Rafael. Bumalik na siya sa kanyang ginagawa, but there's something that keeps on interrupting her. She's missing someone. Terribly. Matagal nang walang paramdam. Namimiss na niya ang mga ginagawa sa kanya dati. Napabuntong hininga ang dalaga at saka pinagpatuloy ang kanyang ginagawa. She needs to finish all her unfinished design bago siya umupo sa kumpanya. When will he come back? Katanungan sa kanyang isipan na walang magkakasagot. Aayusin ko ang sarili ko, just in case. He will come back soon, and I'm gonna talk to him. Pangako ng dalaga. Nalunod na kung sino man ang nasa isip mo. Pukaw ni Bebeng sa pansin ng dalagang nahulog sa malalim na isipin. Ate Bebs, nandyan ka na pala. Saad ng dalaga nang lingunin ito. Ano bang iniisip mo't nakatulala ka riyan? Wala Ate Bebs, may naalala lang. May naalala lang o may inaalala talaga? Naku bebe girl, wag mo nang isipin yun, mahal ka nun. O siya, ayusin mo ng mga yan nang makapag-lunch na tayo. Ang dami mo nang sinabi. Utos ng dalaga upang maiba ang usapan. Sumunod naman si Bebeng sa utos ni Sarah. Hanggang kailan kayang magtiis ng pusong may namimiss. Abangan ang mga susunod na kabanata.